Hello everyone from Northeast Southwest. It's me Gilbert with Legal Descubres YouTube channel. It's nice to see your smiling face. Kumusta kayo? Isang magandang araw ng Biyernes sa inyong lahat. Today mga kaibigan, nandito pa rin tayo sa residential retirement home. At yun nga po, araw ng Biyernes ngayon. At kitang kita ninyo, dala-dala namin itong malaking truck namin, no? So yung trabaho namin kahapon, humigit kumulang 100 insulation bag yung aming nagawa. So tulad ng nabanggit ko mga kaibigan, tatapusin ko yung trabaho na ito kung ano man yung naumpisahan nung aking kasamahan. So 4 na araw siyang nag-absent kasi hindi talaga siya parang ayaw na niya magtrabaho kasi maliit nga yung mga butas na sinusuotan namin doon sa roofing. So maliliit na butas yon. Okay, so bubuksan ko na itong aking truck dito dahil Biyernes nga ngayon, baka uuwi kami ng maaga, no? Aray ko, ayaw mabuksan. Saglit lang ha, buksan natin. Ito yung loob ng truck namin at ito yung makina na nagbubuga doon sa mga materyales. Papakita ko sa inyo. Ayan. Ito yung hopper machine na tinatawag namin. Ito yung gumigiling sa mga materyales na ito. Ito yung bulak at ito yung mga materyales na aming ginagamit. Niloload dito at saka naman nakakonekta sa hose na ito paakyat doon sa itaas ng kisame. So napakadali lang nitong i-operate. Okay, so masyado pang maaga, natutulog pa yung mga matatanda sa building na ito, pero wala kami magagawa, di ba? Kailangan pagtapusin yung trabaho. Okay, pa-access na tayo dito sa mechanical room. Dito kami umakyat mga kaibigan. Ito yung access namin paakyat dun sa kisame. At kasama ko ngayon itong si Miles. Ayan, wala siyang makyat. Okay. So medyo tahimik lang yung boses ko ngayon kasi nga nasa loob na tayo ng building. Okay, so ito yung mechanical area papunta doon sa roof access sa itaas. Ayan, nabuksan na niya. Okay, ito yung mga ano ko rito, mga alipores ko. Don't fart kasi bata pa to eh. Ayan, bakit tayo mga kaibigan, no? Ayan, bakit tayo. Ito yung access natin pa akyat sa kisame. Sa kisame, sa roof. Ayan na tayo. Okay, nandito na tayo sa taas. Napabanti yata ng todo yung yung kasama namin. He's there? He's here? Oh, perfect, perfect. Okay, so tulungan ko muna si Miles. Mga kadiscubras, pagkalipas ng mga ilang minuto, hinihintay ko na lang na mag-start yung machine dahil pinababa ko na yung aking kasamahan na sabi ko kailangan nang umpisahan yung trabaho ngayon at nakaset up na ako dito sa ibaba. Imagine mga kaibigan, mga kadiscubras, no? Sa loob ng 8 oras, nakapatuwad ka lang na ganyan. Kaya hindi malayong sasakit yung katawan mo eh. Hindi pwedeng sumakit yung mga binti, lalo na yung pinaka lower back mo. Hindi mo mararamdaman yan pagkatapos ng isang mahabang oras na trabaho. Kaya hindi ka makakatayo na maayos. Ayun, nakayuko na ako, diba? So nakabend ako ng konti, naka-crunch ako ng konti, pero pwede akong umupo. Ang ano lang dyan, masakit din sa tuhod kasi nakatungtong ka lang sa mga nakatungtong ka sa mga stud na to. So pag tumatapak ako, hinahawi ko yan, hinahawi ko to.
Ayan, hinahawi ko yan kasi ito na yung ilalim. Kisame na yan sa ilalim. Ayan. So tumatapak ako sa mga kahoy na to. Yan, dyan ako tumatapak. Ito, pakita ko. Yan, hinahawi ko. Dito ko itinatapak yung aking paka. Kasi pag tumapak ka dito sa part na yan, ay lagapak ka sa loob. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Lalagapak ka sa loob ng gusali. Kaya yung kasama ko talagang wala na. Pinaubayan na lahat sa akin yung trabaho. Yeah. Ay. Grabe. Ito nagpahirap sa aking buhay. Grabe. Okay, tignan natin itong isang butas pa. Hirapan ako. Hindi ako pwedeng makasuot. Hindi ako makababa sa ilalim. So, ito yung pinakamahirap sa part na to. So dito ako pumasok. Tingnan natin yung isa. Grabe. Pareho lang din. Paano kayang gagawin natin? Nandito na tayo sa pinakahuling section ng bahay o ng gusali. Ngayon nakakatuwa nga lang isipin mga kadiscobres, pinagkasya ko yung sarili ko para makababa lang dito. Tingnan niyo yung nakaharang sa aking daan, ano? So merong isang hatch doon na pwede akong mag-access papunta doon sa lobby o doon sa hallway ng gusali. So doon ako dadaan mamaya. Dito hindi makapaniwala yung mga yung mga puti, yung dalawang batang kasama ko, kasi pinagkasya ko yung sarili ko para makababa dito, para magawa ko lang yan. So merong dalawang butas na may nakaharang sa gitna. Alam nyo ba na ang trabaho ko kabilang sa skilled category dito sa Canada kapag ito yung kinuha mong trabaho. Yun nga lang, kailangan fit ka sa trabaho mong ito, dahil bukod sa hindi naman mabigat, kasi 50 pounds lang naman o 100 pounds, so 50 kilos lang yung bubuhatin mo. And then kailangan mo ring sumuot o magtrabaho sa mga ganitong klaseng gusali. Depende sa project. Merong mga newly build, merong mga luma katulad nito na kailangan mong bugahan. And then katulad nga niyan, lahat ng mga benepisyo ko dito, healthcare at saka yung mga other benefits, mga vacation leave, bayad yan mga kadiscobres, bayad yan. At yung mga starting salary dito, standard 24. Hindi ko naman nilalahat, no, wala naman akong ibig sabihin dito, pero yung mga ibang kababayan natin na pumupunta dito sa Canada, ang pinaka pathway nila student. So sa akin hindi siya practical na pupunta ka ng Canada, magiging student ka, and then ang ano mo lang is magtatrabaho ka sa McDonald's, KFC, or let's say any kind of fast food chain, na ang rate mo ay nasa 17 lang, tapos kulang pa yan dahil panigurado kung pamilyado kang tao tapos mag-isa ka lang pupunta rito, so napakahirap mag-survive. Kasi una sa lahat, kailangan mo rito yung food allowance mo, yung bayad mo sa iyong apartment, and then transportation pa. So dun sa 17 per hour mo, wala nang matitira yan. So as in parang back to zero ka. Kaya sa akin lang, sinishare ko yung trabaho ko rito. Kung may capability ka naman na kaya mong gawin yung trabaho kong ito, bakit hindi kayo maghanap ng trabaho sa construction? Yun yung palagi kong binibigay na advice sa mga nakakausap ko rito, nakikilala ko, ganyan, no? Kasi uy, construction ka, ganyan, di ba? Oh, malaki sahod dyan. Hindi naman kalakihan, pero at least may laban ka, may naitatabi kang pera. Yun yung point doon. Huwag ka nang magaksaya ng sobrang laking pera kasi gagastos ka 3 milyon,
2 milyon sa peso, ganyan, tapos papasok ka rito, mag-aaral ka, which is sinasayang mo lang yung time and money na pupunta ka dito sa Canada, na instead na nagtatrabaho ka na, kumikita ka ng pera, gagastos ka pa, mag-aaral ka. Yun yung ibig ko lang sabihin, no? So sa inyong mga kababayan ko, kung sa mang lupalop kayo ng mundo nasaan at nagbabalak kayo magpunta dito sa Canada, please lang, wag na kayong pumasok as a student. So kung may skilled ka, pumasok ka na lang dito as a legal skilled worker. Mas mainam pa yan kasi walang masisira sa oras at pera, diba? Walang masisira, basta hanapin nyo lang kung anong klaseng trabaho yung gusto ninyo, ganon, no? Kaya marami sa ating mga Pilipino nagsasabi, oy, hindi para sa akin ng Canada, ganyan, uuwi na lang ako ng Pilipinas, ganyan, no? Kasi mali yung mga napasukan ninyong o yung napagdesisyonan ninyo para lang makapunta dito. So mostly na nakikita ko ngayon, student pathway yung ginagawa nila, diba? Yan yung mga nangyayari. Ayan mga kadiskubre, so pauwi na tayo ng bahay muna at mamaya ko na lang ikikwento sa inyo kung ano yung mga nangyari. Sulit talaga yung trabaho natin ngayon at saka naging crucial at the end of the day. So drive muna tayo and kita-kita tayo mamaya, okay? So banggit ko nga kanina na naging crucial yung ating trabaho at the end of the day kasi naubusan kami ng materyales. Nagtaka naman ako kasi yung unang break time namin ng alas 10 at saka alas 12, sabi ko sa kanila, palagi ko silang nire-remind at tinatanong kung gaano pa karami yung aming insulation bag sa loob ng truck. And then sagot nila sa akin, don't worry, we can make it, we had enough material to finish the job, sabi nila sa akin. No? Sabi ko, okay, kung kampante kayo, edi okay na rin yan. Bumalik ako sa taas ngayon at saka na kami nagumpisang magbuga ulit. 1:30, bigla na lang nilang pinatay yung makina. So sa isip-isip ko, baka merong plastic na naisama dun sa gilingan ng hopper, kaya nila pinatay. And then tumawag ako sa kanila sa ibaba, tinanong ko kung ano yung nangyari. Ang sagot nila sa akin, wala nang materyales. So pinakamadaling gawin dyan, sabi ko, tawagan namin yung isa naming katrabaho para mag-deliver ng additional 30 bags sa amin, or sila yung pumunta doon sa material store na pinagkukuhanan namin and then kumuha ng another 1 pallet or 30 bag. More than 30 minutes, tumawag sila sa akin. Sabi nila, Gilbert, lumabas ka na dyan. Sabi nila ganun. Ano nangyari? Banggit nila, na-stuck sila sa traffic and then bumalik na lang sila. Dumating kami sa opisina at pinaliwanag naman nung isa kong kasama. Nagkakayanin naman sana, kaso yung traffic nga. So 30 minutes papunta pabalik. So ayaw na nilang magtrabaho kasi nga kung darating sila doon sa job site mga let's say 5:15 ganon, no? So ayaw na nilang magtagal sa sa oras. Gusto nila 4 o'clock, okay na yon, uwi na kami. So mangyayari niyan, sila na lang ang babalik sa Lunes. Yun yung nangyari sa trabaho natin ngayong araw ng Biyernes. Anyway, maraming salamat sa inyong panonood mga ka-Discobres, at sana nagkaroon kayo ng konting idea sa mga naikwento ko kanina, at maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Until next time, from Northeast Southwest, my name is Gilbert with Legal Discobres YouTube channel. Kung isa kang OFW na katulad ko at katulad ng mga ibang OFW dito. Ayan, ako lang pala mag-isa sa bahay. Mabuhay tayong lahat mga ka-Discobres. Okay, see you. Bye-bye!